Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Tumindi yung atake ngayon kay dating Speaker Martin Romualdez. Yung mga DDS warriors po, nagkalat na sa social media. Lahat si Martin. Mga kababayan ng tinatarget, demolition job na po ang ginagawa nila. Dinidimoli si Martin. Bata niya, Mr. Maravillas, parang hindi ka napipikon. Ang pikon laging talo. Di ba? Pag nandun ka sa katotohanan, ba't ka mapipikon? Ang mga pikon lang po, yung mga tinatamaan ng mga totoong balita. Pero pag chismis po at demolition job, nothing to worry. Ang kailangan lang natin, mga kababayan, ikwento yung totoo. At pag naikwento natin yung totoo, yung ating mga kababayan naliliwanagan din. Lalo na kung ang nagkikwento po, questionable yung personality. Sino ano yan, Mr. Maravillas? May bagong content creator ngayon na sumisikat. Ayan o. Hindi ko man to pinapanood. May nag-share lang sa akin. Ang akala ko nito, babae, X-Men pala to. Paniwala kayo sa kwento nito mga kababayan. Kung yung sarili nga niya, parang si Mr. Sasot. Kaya si Sasot po, di ko tinatawag na Miss. Kasi pag tinawag kong Miss, ang ibig sabihin niyan, nag-conform ako sa panluloko niya. Di ba? Lalaki ka, nagpapakilala kang babae. Anong tawag mo doon kung hindi panluloko sa sarili at sa publiko? Yung sarili mo nga niloloko mo, anong garantiyan di mo lokohin yung ibang tao? Di ba? Doon lang mga kababayan, bagsak na. Ba't ka maniniwala sa kwento ng isang persona o ng isang tao na yung sarili nga niya, hindi niya pinaniniwalaan na lalaki siya? Di ba po? Kaya tawag ko kay Sasrogando Sasot, Mr. Sasot. Kailangan man makikonform ako sa mundo. Di ba? O, ganun din dito kay Atty. Abogado pala to. Attorney Regal Oliva. Matindi po yung paninira na binitawan kay Martin Romualdez. Pakinggan po natin at pag-usapan. Ay, pakinggan ninyo po yung kanyang sinasabi. He says he wants the truth. But when the truth begins to serve... Ulitin natin kasi na off mic. He wants the truth. But when the truth begins, he says he wants the truth. But when the truth begins to surface, he's the first to grab him up, not to clean, but to erase his footprints. Stands the man who used people to manipulate the budget, endorsed the projects, and now claims to be the one demanding accountability. Ang linis ng dating, pero ang baho ng sistema. Pinapalabas ni Attorney Regal Oliva mga kababayan na ang akala ko babae, lalaki pala to. Na si Martin Romualdez po, nagmamalinis. Nasa katotohanan, pinapalabas niya yung nagmamalinis at naglilinis kuno ay siyang sa totoo lang, madumi. Yan ang gusto niyang palabasin mga kababayan sa kanyang latest na content. Yan o. Dating, pero ang baho ng sistema. After snubbing the first meeting last October 1, Martin Romualdez finally appeared before the Independent Commission for Infrastructure. Hindi man po inistamp ni Martin yung ICI. Sa bagay, yung kanyang sinasabi, POV niya, point of view, sa tingin niya lang po, inisnab. Hindi man po inisnab. Sa pagharap kasi po sa investigasyon, siyempre, that is normal na dapat ready ka na sagutin yung mga tanong. So, kailangan yung mga preparations. Hindi yung basta bara-bara ka harap sa investigasyon. That is normal. Kahit sa mga abogado, before na umarap sa hearing, naghahanda siyempre. Alangan man pag nagmaganda, di ba? Unang-una, siyempre, mga documents kailangan ihanda muna. Para sa pag-harap po sa investigasyon, ready ka to present the documents. Ganon po, walang pag-snab.
After snubbing the first meeting last October 1, Martin Romualdez finally appeared before the Independent Commission for Infrastructure. But this time, the man who once trotted across the halls of Congress like he owned every wall and surface seemed smaller. The confidence that once filled the room had melted. The aura of arrogance gone, replaced by a Arrogance? Walang arrogance ka na makikita. Walang arrogance po tayo makikita kay Martin Romualdez. Bakit po? Willingly, nag-submit siya po sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Ang may arrogance po, kasi ito pong si Attorney Regal Oliva, naka-align ito yung kanyang mga contents sa narrative ng mga DDS. Kaya lang ngayon, binas siya ng mga DDS dahil sa issue na sa ICI. Pinotakti si Attorney Oliva. Kasi sinabi niya doon sa kanyang yung issue po sa ICC, decision po na nireject yung interim release request ng abogado ni Digong. Nag-apology nga po siya, kasi kinuyog siya, si Attorney Oliva, sa mga DDS. Yan yung report 2 days ago. Attorney Regal Oliva has issued a public apology on Monday, October 20, following backlash over a previous point of view he posted regarding former President and current Davao City Mayor Duterte's appeal before the ICC. O ngayon, gusto niyang i-win back yung mga DDS supporters niya. Ginamit ngayon, mga kababayan na tagtaran niya si Martin Romualdez. Para ma-win back yung support. Huwag kami Attorney Oliva, diyan ka na lang. Kasi tumakbo nga pala ito mga kababayan para congressman. Kaya lang natalo. At in-endorse pa ni dating Pangulong Digong at Vice President Sara Duterte. Ito, Oliva was endorsed by former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte in the previous election as a congressional candidate for Mandawi City, Cebu, but lost. Kaya wag kami binubula mo, Attorney Regal Oliva. Alam na namin yung intention mo. Gusto mong i-win back ang support ng mga DDS na namutakti sa'yo matapos mong madiscuss sa isa mong episode yung tungkol sa ICC decision. Yan sabi niya, I did not know the ramification of what has happened and what I previously posted on POV. But before anything else, allow me to begin with an apology. A very sincere one, Oliva said, admitting that his earlier statement was poorly written. Poorly written daw. Ngayon, na-discover natin na itong mga POV ni Attorney Regal Oliva, produkto ng ChatGPT. Sabi ni ang nag-expose po, si Tia Tan, na isa ring vlogger. Yan post niya 19 hours ago. Sabi niya, so I just wasted my time watching Regal Oliva's latest reel. To the person who sent me the link to the reel, screw you, napareact tuloy ako ng bongga. In his narration, he reads from a ChatGPT generated script. He attacked Martin Romualdez in an attempt to appease the DDS Dugyot mob who badmouthed and unfollowed him the other day. Kaya na-discover kong lalaki to kasi bakit him? Him yung pag-address sa kanya ni Tia Tan. Kaya nagtanong-tanong ako, lalaki nga. Yan sabi ko sa inyo, kung yung personality mismo niya, pinipiki niya, lalaki siya, pero nagaan yung babae. Niloloko niya yung sarili niya. Anong garantiya na tayo hindi niya lulukuhin? Sarili niya nga kaya niyang lukuhin? At paano mo paniniwalaan ang sinasabi ng isang tao na yung sarili niya, hindi niya mapaniwalaan na lalaki siya? O diba? Tulad ni Mr. Sasot. Kaya si Mr. Sasot, lagi kong sinasabi, tinatawag ni Mr. Sasot. Kasi kailangan man makiayon tayo sa panluloko ng mundo. Nakita ninyo? Ito pala na ginagawa niyang demolition job kay Martin. Yung script nun, ChatGPT generated. Kaya pala ganoon.
Ayan o, sabi rito ni Teyatan, he talked about grabbing maps and walls watching back. Bro, are you writing a script for a teleserye? If this is your type of intelligent content, well, congratulations. You have mastered the art of saying something totally dumb with conviction. If you remove all those ang probinsyano-like sound effects, dramatic lighting, tacky makeup, and pretentious wannabe royalty wig, so basically have zero evidence to back your narrative. To think, abogado ka pa sa lagay na yan, ha? You said all documents lead to the death of Romualdez. Really? I closely follow the flood control issue and not sure what you're talking about. Care to identify which documents you are talking about? Wait, sabi po ni Teyatan, you forget that Martin Romualdez is a lawyer who graduated from UP Law and got his undergrad degree from Cornell University. Do you think he can demolish your narrative with a few arguments? Even law students from provincial law schools will laugh at your baseless narrative. You think Martin has no access to the best legal minds that can scrutinize every accusation hurled at him, including yours? Pakilapag ng resibo mo, attorney, para naman ma-scrutinize namin. So palpal mga kababayan yung nagpapakilalang magaling na content creator at saka abogado pa naman. Ituloy natin yung sinasabi niya dito sa latest content niya. Pinapalabas niyang madungis si Martin Romualdez para naman matuwa at makumbinsi yung dati niyang mga followers na lahat DDS kasi siya DDS din. Isinumpa kasi ng mga DDS dahil sa issue ng ICC. Di ba, mga kababayan? But this time, the man who once trotted across the halls of Congress like he owned every wall and surface seemed smaller. The confidence that once Dramatic filled the po room ang had presentation melted. niya. The aura of arrogance Chat gone, GPT replaced pala by ang a script. forced composure and the uneasy calm of someone who knows that this time the walls are watching back. And now as the flood rises, he points his finger not at himself, but at the very people who stood beside him when he held the gavel. Suddenly it's Saldico. Suddenly it's Cheese Escudero. Ganyan ang husay ng narrative control. The art of washing hands while others drown. Sa dulo, ang malilinis na pangalan ang laging nalulunod sa putik ng politika. He speaks of transparency, yet every document leads back to the desks he once ruled. He talks of accountability, yet his defense is to scatter the blame like sandbags around a sinking ship. I want the truth, he says. Then let the truth come, even if it washes over those who once carried his cause. Because sometimes the dirtiest hands are the ones holding the broom. Another day, another regal POV. Sabi ni Teyatan, yung script niyang binabasa, Chat GPT generated script. Kita ninyo? Maganda yung production niya. Hindi po ako gumagamit ng mga ganun na editing po. Lagi kong sinasabi, what you see is what you get. Flat, walang background ako. Ang background ko minsan, yung dumadandan sa likod ko si Mrs. Nakita niya? Yun lang ang background ko. Pero yung mga, ayaw ko na ng ganyan. Nung ako nasa mainstream media, may mga musical backgrounds na ginagamit kami. Inalis ko po, distraction. Gusto ko kung ano lang yung kung ano yung totoo mula sa mga dokumento. Yan ang dapat na marinig ninyo sa akin. O ngayon, asan ang dokumento? Doon sa sinasabi, mga kababayan ng isang abogado na si Attorney Regal Oliva. Wala man siyang pinapakitang dokumento other than yung pinakita ng mga papel na nagkalat doon sa table ni Martin Romualdez. Props man lang po yun.
mga kababayan. Pero wala mang aktwal na ganun. O, di ba? Kaya tama itong sinabi ni ni Tia Tan. Yung script niya, parang pang teleserye. O, di ba? Huwag tayo papadala sa ganun, mga kababayan na drama. Magpakita ng dokumento. Ano ang dokumento? Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, sabay kang report. Walang pirma doon si Martin Romualdez. Ang nakapirma po, si Chis Escudero. Magpakita ng resibo. Ito yung resibo, oh. Conference on the part of the Senate, conference on the part of the House of Representatives. Si Saldi ko nakapirma din, si Grace po nakapirma din, si Cynthia Villar, si Kimbo, si Gonzales. Ito yung resibo na dapat pinapakita niya. Oh, may nakita kayong Martin Romualdez dyan. Di ba wala? Yan oh. Pero si Chis Escudero po, napakalinaw yan oh. Abogado ka, hindi mo pinapakita yung resibo. Yan o. Senator Francis Chis Escudero, Senate President. Pag abogado dapat, pag nagtatapik ng kung ano-ano, magpakita ng resibo, hindi yung puro point of view. Sa tingin mo lang yon. Yung tingin mo, hindi nangahulugan, totoo yung tingin mo. Sa sarili mo nga, hindi ka naging totoo, sa dokumento pa. Di ba? Tungkol kay Saldico, many times mga kababayan, diniscuss na natin. Si Saldico, pinalitan bilang chairman ng Committee on Appropriations, ang presiding si Speaker Martin mismo. Ang nagmosyon, yung pamangkin ni Speaker Martin, hindi pamangkin, ang tawag mo doon, Tito, hindi man talaga direktang pamangkin, Tito, pero ito Tito ni Sandro Marcos, si Martin Romualdez. Ang nagmosyon mismo, gusto rin yung ipakita ko ulit sa inyo, ang nagmosyon mismo na ibakante yung chairmanship ng Committee on Appropriations si Sandro Marcos. Ang ibig sabihin, after na madiscover yung lahat, hindi kinukonsinti po. Si Martin Romualdez mismo ang nag-appeal kay Saldico. Umuwi ka na niya to face the music. Harapin mo yung investigasyon. Padaling sabi, walang pagkonsinte. Ito yung resibo, Mr. recorded. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Yan ang resibo. Kaya malabo po itong POB ni Attorney Regal Oliva. Malinaw na paninira. At saka, gusto lang niya, mga kababayan, na maapis. Tama itong sinabi ni Tia Tan. Ang intensyon niya, maapis yung galit sa kanya ng mga kapwa niya DDS. Kasi gumawa siya ng content na napasama yung narrative ng mga Duterte. Huwag kami, Attorney Regal Oliva, maniwala kami sa kwento mo. So ang challenge natin kay Attorney Regal Oliva, kung may mga hawak kang documents, abogado ka naman, ba't hindi mo kasuhan si Martin Romualdez? Pwede sa ombudsman. Filean mo ng kaso sa ombudsman. Di ba? Kahit nga doon sa sa monologue mo, wala ka man lang winagayway na documents other than yung props na nagkalat na documents sa ilalim ng lamesa ni Martin Romualdez. Di ba? Hindi man yung totoo na gano'n ang table ni Martin Romualdez, punong-puno ng kalat ng documents sa ilalim. May ganon bang opisina? Edited dito, oh. Tingnan ninyo. May ganong documents na nagkalat sa ilalim ng table ni Martin Romualdez. Pumunta kami ni Mrs. sa opisina po ni Martin Romualdez. Very orderly. Napakalinis po. Walang ganyan na nagkalat. Puro kayo props, drama, para makapanloko ng mga tao. Di ba? Sanay kayo sa ganyan. Bakit ko nasabing sanay kayo sa panloko? Sarili mo nga, niloloko mo. Lalaki ka pala. Di ba? Pinaniwala mo kami. Pati ako naloko. Ang kala ko, babae ka. Lalaki pala. So paano kami maniwala sa mga sinasabi mo na pati nga sarili mo, hindi mo pinapaniwalaan na lalaki ka, pinaniwala mo sarili mo, babae ka, pati kami pinaniwala mo na babae ka. Huwag kami, attorney, ayusin mo muna yung pagkatao mo, baka maniwala kami sa susunod na kwento mo.
Tama? Hindi natin masisisi ito. Si Teyatan, ang tawag sa'yo, He-Man. X-Men. Sabi ni Teyatan, what an insult to the thinking class. Ang daming nauuto sa bombastic na delivery. By the way, Martin is a brilliant lawyer who can demolish the arguments of this cloud chaser. Ang daming kasing nag-unfollow sa kanya, need itapik si SMR. Sabi pa niya, I even defended his this content creator when the DDS mob attack him. Now, tama talaga na hindi binigyan ng second chance ang mga kagaya niya. Sabi ni Karas Planshap, di ko na tinapos, parang sarsuela. Sabi ni Veronica Manaloto, ang trabaho kasi ng kalaban, sirain si PBBM at Martin Romualdez, kaya paulit-ulit lang ang pukol nila. Pero mga kaalyado nilang kurap, hindi nila masira-sira kahit sira na. Anyway, yan man lang po. Gusto ko lang na hubaran yung pagkatao nito na isang content creator kasi namimihasa na sa paninira mga kababayan kay Martin Romualdez. Actually, ang game plan nila, i-demolish si Martin Romualdez para ang ultimate target nila talaga, idikit itong controversy sa flood control and issue sa insertions, idikit kay President Bongbong Marcos. Hindi po tayo papayag mga kababayan sa ganitong style nila ng demolition job. Bawat paninira nila, basagin natin para masaya. Di ba? Ulitin ko, pag kayong naniniwala sa tao, katulad po ni Oliva, Attorney Oliva, Regal Oliva, na yung pagkatao niya nga, yung sarili nga niya, niloloko niya. Kung nakaya niyang lukuin yung sarili niya, na pinaniwala tayo na babae siya, anong rason para paniwalaan natin yung kanyang mga sinasabi? Di ba? Ganun lang yon. Parang si Mr. Sasot. Naniwala kayo doon kay Sasot? Niya yung sarili nga niya, niloloko rin niya. Huwag kami, mga X-Men,